just want to give comments on what video I had shown yesterday about those ale na nagraratrat kasi hindi nabigyan ng ayuda sa Walang Gutom program. Yes, I am familiar with the Walang Gutom program, and it is the administration way of helping those people to do not suffer on poverty para may masaing po. But for me, meron din pong nangyayari na hindi patas. Why? Kasi marami pong mga tao na nabigyan na hindi po deserve. Malakas pa ang katawan, pwede pang magtatrabaho, and then sila yung nagiging beneficiaries. For me na lang po, panawagan po natin sa kagawaran na nagsensus dyan, mostly PSA, and also DSWD, na dapat tingnan po natin yung mga tao na kawawang-kawawa po talaga. Those persons who cannot work kasi may mga sakit, yung mga tao na PWD, hindi talaga makatrabaho, and the senior citizens. Kasi that persons cannot afford to work. Hindi po tulad sa iba na kaya pa nila magtrabaho. In fact, here in Zamboanga City, ito masasabi ko, may mga nabigyan na hindi naman karapat-dapat. There are many PWDs who are working and striving for food, struggling every day. Hindi dapat na sila yung mabigyan, yung mga walang trabaho na hayahay lang ang buhay Kasi hindi naman nila dapat deserve yun. Kasi pwede naman silang magtrabaho. They have their own both hands. They have 2 feet. Bakit hindi sila magtatrabaho? In fact, those senior citizens, those who are PWDs, totoong PWD hindi makapagtrabaho, and those who are very ill, may mga sakit, why not prioritize them and give them? Kasi yun yung kailangan na mabigyan kasi walang trabaho. How can those PWD work if they can't able to work? Those senior citizens, may tatanggap pa ba ng mga around 55 to 60? No. Yes, we can say that there is no selective on hiring in a person. Pero, did you think that kakayanin pa nila mag-work if ganong edad? No, it's not. So, let's be selective on choosing to the right people who are beneficiaries of the Walang Gutom program. Hindi yung mga nakakotse, hindi yung mga pwede pa magtrabaho kasi they are not qualified. If wala naman or nakita naman natin na hindi naman kailangan magbigay ng marami, and let's select those persons na kinakailangan, so yun na lang. Kaysa iwawaldas yung pera ng kaban ng bayan, then give it to those persons who are fortunate naman pwede namang magtatrabaho. For me, itong panawagan ko, when I came here in Zamboanga noong pandemic 2020, I didn't ask for any ayudas or any help. Nagbabalat po ako ng buto sa tulong po ng mga kamag-anak ko na nakilala. I go. Ano pong ginagawa ko? Pumupunta po ako doon sa palayan. Tinitingnan ko pag mayroong mga tira-tira, pinupulot po namin. And then, yun. Pag naipon, pinapagiling, pagkain na po yun. I appreciate the beauty of nature. Kasi, pag may makita kang papaya, you will cook it. Gawin mong gulay. Ikita vegetable. Hindi ka mapili may mga ayuda dati dito. And, yes, nakatanggap din naman ako ng isang sakong bigas nung time ng pandemic. Pero, about the money, no. Hindi ako nakatanggap ng money except for those that I have been chosen for the IKES. So, ando na yun pera na yun. So, kinuha ko. And, ano ang ginawa ko sa pera ko? I made it a remembrance. Kaya yun yung makikita ninyo na meron akong hard hat. And,
safety, for my safety. Yun talaga yung project ko sa pera. Kasi yung pera nawawala, but the sentimental value that as given to me as beneficiary, andoon pa rin. Kaya andoon yung hard hat na suot-suot ko. And I'm very thankful of it. Pero yung gusto mo lang talaga na mabigyan ng ayuda, kaya mo naman magtrabaho, it is very unfair for all. Kasi tingnan mo yung iba nakikita ko nga doon sa mga daan-daan, mga matatanda, nagbebenta pa. Yung iba, nahihirapan. Meron pa nga ako nakikilala, nagbibenta ng pagkain. Mahirap na nga yung paglalakad at pagdadala ng pagkain. And I saw them. Dapat yun sila po yung tulungan. Yun po silang bigyan ng pagtingin ng ating gobyerno, and we will give them the ayudas that they need. Medical ayudas, pagpagamot, the food, and everything, clothing, kasi sila po yung nangangailangan. Thankful na nga po tayo kahit naghihirap tayo. We have both hands and feet to work with. So, thankful tayo. Hindi katulad sa kanila, is fortunate na nga, anoon pa naghahanap buhay. Minsan nga, hindi binibili yung pagkain. Kawawa naman. So, yun, panawagan po natin. Let's expand the ayuda to those who are least fortunate and those who really need for it. Thank you.